Clang crash. Ang tunog ng nababasag na salamin ay tila isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Humalo ito sa ugong ng aircon at sa mahinang tibok ng isang pusong matagal nang basag. Sa sahig na gawa sa Italianong marmol, kumalat ang libu-libong piraso ng pagkawasak kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa dambuhalang chandelier. Sa gitna nito, nakatayo si Eduardo. Ang kanyang kamay, na bahagyang nanginginig ay may maliit na hiwa. Isang patak ng dugo ang umagos mula rito, matingkad na pula, laban sa kaputian ng kanyang balat. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa larawang ngayoy pira-piraso na sa sahig isang larawan ng perpektong kasinungalingan. Sa isang piraso ng basag na salamin, nakangiti pa rin ang mukha ni Camille, ang mga matay nangungusap ng pag-ibig na hindi kailanman naging totoo. Sa isa pang piraso, naroon ang kanyang sariling mukha, ngumingiti rin, isang nasangiti ng isang taong bulag sa katotohanan. Iyon ang kanilang larawan sa kasal, isang kasal na hindi nangyari. 3 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin, parang isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Eduardo. Ang boses ni Ricardo, ang kanyang abogado, at nag-iisang taong maituturing niyang kaibigan, ay pumunit sa katahimikan. Nakatayo ito sa may pintuan ng malawak na sala, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Hayaan mo na yan. Mahinang sabi ni Eduardo, ang boses ay halos pabulong. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at mariing pinunasan ang dugo sa kanyang kamay. 3 taon na hiho. Malumanay na, sabi ni Ricardo habang lumalapit. Panahon na para kalimutan. Paano mo kakalimutan ang isang bagay na bumago sa lahat? Sagot ni Eduardo, ang mga mata ay malamig at walang emosyon. Tumingin siya sa paligid ng mansyon, sa matataas na kisame, sa mga mamahaling muebles, sa mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Lahat ng ito ay palamuti sa isang buhay na walang laman. Isang hawlang gawa sa ginto. Bago si Camille, si Eduardo ay may pangarap. Isang pangarap na simple lang ang bumuo ng isang tunay na pamilya, isang bagay na hindi niya kailanman naranasan sa ilalim ng pamumuno ng kanyang strikto at mapangmatang ama. Ang kanyang ama, ang nagtatag ng kanilang construction empire, ay laging minamaliit ang kanyang kakayahan. Para sa kanya, si Eduardo ay laging kulang. At dumating si Camille, maganda, matalino mula sa isang kilalang pamilya. Para siyang sagot sa lahat ng kanyang kahinaan. Sa piling niya, naramdaman ni Eduardo na sa wakas may isang taong naniniwala sa kanya. Naniwala siya sa lahat, sa mga halik, sa mga pangako, sa planong bubuuin nilang pamilya. Hanggang sa isang linggo, bago ang kasal. Isang mensahe na hindi sinasadyang nabuksan. Isang katotohanang sumampal sa kanya nang mas malakas pa sa kahit anong pisikal na sakit. Si Camille ay may ibang lalaki. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang buong relasyon nila ay isang kalkuladong plano. Pakakasalan siya, aagawin ang kalahati ng kanyang yaman sa pamamagitan ng diborsyo at pagkatapos ay babalikan ang tunay niyang mahal. Siya ay isang kasangkapan, isang hagdanan, patungo sa buhay na gusto nito. Mula noon, nagtayo si Eduardo ng pader sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na gawa sa pera-trabaho at kawalan ng tiwala. Naging mas matagumpay siya, pinalago ang kumpanya ng higit pa sa inaasahan ng kanyang ama. Ngunit sa bawat kontratang napipirmahan, sa bawat gusaling na itatayo, mas lalo lamang lumalawak ang kawalan sa loob niya. May board meeting ka bukas ng umaga. Paalala ni Ricardo, sinusubukang ibalik si Eduardo sa kasalukuyan. Tumangulang si Eduardo. Board meeting. Kontrata. Pera. Iyon na lang ang mundo niya. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya makatulog. Naglalakad-lakad siya sa kanyang malawak na silid. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay tila isang kumot na bumabalot at sumasakal sa kanya.
Huminto siya sa harap ng isang dambuhalang salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, isang lalaking nasa kalagitnaan ng 30 matikas sa kanyang mamahaling damit pantulog, ngunit ang mga mata ay pagod at walang buhay. Sino ang taong ito? Hindi niya na makilala. Isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang tanong na matagal na niyang itinatago sa pinakasulok ng kanyang diwa. May kabutihan pa ba sa mundo? Isang kabutihang totoo, walang hinihintay na kapalit. O lahat ba ng tao ay may presyo tulad ni Camille? Kailangan niyang malaman. Dahil kung wala na, kung ang mundo ay puno na lang ng mga taong tulad ni Camille, para saan pa ang lahat ng ito? Kinabukasan gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyong alam niyang tatawanan lang ni Ricardo. Binuksan niya ang kanyang walk-in closet, isang silid na puno ng mga Italian suit at designer na damit. Nilagpasan niya ang lahat ng yon. Sa pinakadulo, sa isang lumang kahon, natagpuan niya ang hinahanap niya, isang kupas na pantalon, maong isang simpleng kulay, abong t-shirt, at isang luma at medyo punit na hoodie. Mga damit na ginamit niya noong minsang tumulong siya sa isang charity event, mga damit ng isang ordinaryong manggagawa. Isinuot niya ang mga ito. Hinubad niya ang kanyang mamahaling Swiss watch at iniwan sa mesa. Kinuha niya ang kanyang pitaka, inilabas ang lahat ng credit card at nag-iwan lamang ng ilang lukot na 20 at 50 pesos kasama ang ilang barya. Tumingin siyang muli sa salamin. Isang ibang tao ang nakatingin pabalik. Isang lalaking pagod mukhang pinagdaanan ng maraming hirap. Isang taong hindi mo papansinin sa daan. Perpekto. Lumabas siya ng mansyon ng walang paalam. Walang driver, walang bodyguard. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na sakayan at sumakay ng jeep. Ang ingay, ang siksikan, ang amoy ng usok ito, ang mundong matagal na niyang hindi nakikita. Bumaba siya sa Quiapo. Ang gulo at sigla ng lugar ay tila isang sampal sa kanya. Ang sigaw ng mga tindera, ang busina ng mga sasakyan, ang dami ng taong naglalakad na may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Dito ang buhay ay totoo magulo at hindi perpekto. Naglakad siya ng halos kalahating oras, isang anino sa gitna ng karamihan, hanggang sa nakita niya ang isang maliit na karinderya na ipit sa pagitan ng isang botika at isang tindahan ng tela. Aling Nena's Eatery, basa niya sa kupas na karatula. Huminga siya ng malalim at pumasok. Tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pinto. Ilang ulo ang lumingon sa kanya. Sinuri siya mula ulo hanggang paa. At pagkatapos ay bumalik sa kanilang pagkain at kwentuhan. Pumili siya ng isang mesa sa sulok. Umupo siya at naghintay. 5 minuto. 10 minuto. Isang waitress na abala si Marites ay paulit-ulit na dumadaan sa harap niya pero hindi man lang siya tinitingnan. Isang pamilya, ama-ina at 2 anak ang umupo sa katabing mesa. Agad silang nilapitan ni Marites, binigyan ng menu at kinuha ang order ng may ngiti. Nagtaas ng kamay si Eduardo. Walang pumansin. Tumikim siya. Wala pa rin. Pagkatapos ng 15 minuto sa wakas, ay nilapitan siya ni Marites, pero ang mukha nito ay puno ng pagkainip. Anong sayo? Tanong nito. Ang boses ay mataray. Tumingin si Eduardo sa babae. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito, ang iritasyon. Isang basong tubig lang, miss. Mahina niyang sabi. Kumunot ang noo ni Marites. Tubig lang. Sigurado ka, hindi to tambayan. Ang bawat salita ay may diin sapat na para marinig ng katabing mesa. Narinig ni Eduardo ang mahinang bulungan mula sa pamilya. Mukhang palaboy. Baka magnanakaw yan dito. Umikot ang mga mata ni Marites at padabog na umalis. Bumalik ito makalipas ang ilang minuto, halos ibagsak ang isang basong may mantsa sa kanyang mesa. O yan na tubig mo. Pagkatapos mo umalis ka na ha, maraming customer. Hindi sumagot si Eduardo. Tinitigan niya ang malabong tubig sa baso.
Ito na ba yon? Ito na ba ang hatol ng mundo sa mga taong walang maipapakita, kawalang pakialam? Pagkut siya, uminom siya, maligamgam. Ang kanyang pag-asa na kanina'y maliit na ay unti-unti nang namamatay. Tama nga siguro siya. Wala nang kabutihan sa mundo. Lahat ay may katumbas na halaga. At kung wala kang halaga, wala ka ring kwenta. Nakatitig lang siya sa labas, pinapanood ang mga taong dumadaan nang muling tumunog ang kampana sa pinto. Handa na siyang tumayo at umalis. Tanggap na ang kabiguan ng kanyang eksperimento. Ngunit sa pagpasok ng dalawang bagong dating natigilan siya. Isang babae marahil nasa 29 na taong gulang na may buhok na itim at nakatali sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bakas ng katatagan sa kanyang mga mata. Suot niya ay isang simpleng blusa at kupas na maong malinis pero halatang luma na. At hawak-hawak niya sa kamay ang isang batang babae, mga 6 na taong gulang na may malalaki at bilugang mga mata. Nakasuot ito ng isang rosary bestida na medyo maikli na para sa kanya. Sa likod nito ay isang maliit na backpack. Naghahanap sila ng mauupuan. Puno ang karinderya, maliban sa isang bakanting upuan sa mesa ni Eduardo. Nag-aalangan silang lumapit, ang mga mata ng babae ay puno ng pag-iingat. Pwede po bang makiupo? Tanong ng babae. Ang boses ay mahinahon ngunit may pagod. Tumango lang si Eduardo, hindi makapagsalita. Umupo sila at sa sandaling iyon, ang bigat ng mundo sa dibdib ni Eduardo ay tila bahagyang gumaan. Hindi niya alam kung bakit. May kung ano sa presensya ng mag-inang ito, isang katahimikang taliwas sa ingay ng kanyang buhay. Hindi pa niya alam na ang pagdating nila ay hindi lang sa mesang iyon, kundi isang pagdating na babago sa lahat. Mamagutom din siya tulad natin. Ang bulong ng bata si Mia ay mahina, ngunit sapat na para marinig ni Eduardo. Tila isang malambot na dampi sa kanyang pusong manhid na. Itinuro ng daliri ng bata ang baso ng tubig sa harap niya, ang tanging laman ng kanyang mesa. Ang mga mata nitong malalaki at walang muwang ay puno ng kuryosidad, hindi paghusga. Agad na hinila ng ina si Liza ang kamay ng anak. Mia, huwag kang maingay. Saway niya ngunit may halong pag-aalala sa boses. Sinulyapan niya si Eduardo. Ang mga mata ay puno pa rin ng pag-iingat. Para sa isang babaeng mag-isang nagpapalaki ng anak, sa magulong mundo ng Maynila, ang pagiging mapagbantay ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang pangangailangan para mabuhay. Lumapit si Marites sa kanilang mesa, ang parehong waitress na bumasag sa pag-asa ni Eduardo kanina. Ngunit ngayon, ang mukha nito ay bahagyang nagbago. May kaunting nanggiti kahit pilit para sa bagong customer. Liza, kayo pala. Bati nito. Ano ang sa inyo? Isang order lang ng menudo, Marites. Sagot ni Liza, ang boses ay kalmado at sanay na sa ganitong sitwasyon. At 2 kanin, paki-extra sabaw na lang. Tumango si Marites at umalis. Hindi nakatakas sa pandinig ni Eduardo ang diin sa salitang isang order, isang ulam para sa 2 tao. Inilabas ni Liza mula sa kanyang bulsa ang ilang lukot na pera at maingat itong binilang sa ilalim ng mesa. Tinitiyak na sapat ang dala niya. Ang bawat sentimo ay mahalaga. Habang naghihintay, inilabas ni Mia mula sa kanyang maliit na backpack ang isang gula-gulanit na aklat pangkulay at isang putol na krayola. Masaya siyang nagsimulang magkulay. Sa isang blangkong pahina, ang dila ay bahagyang nakalabas sa pagitan ng kanyang mga labi. Sa sobrang konsentrasyon, pinanood sila ni Eduardo. Sa bawat kilos ni Liza ang pag-aayos sa buhok ng anak, ang pagpunas sa mesa, gamit ang sariling panyo. Ang paraan ng pagtingin niya kay Mia na may halong pagmamahal at pagod ay isang testamento ng tibay. May nakita si Eduardo sa kanya na higit pa sa kahirapan. Nakita niya ang dignidad. Dumating ang pagkain. Isang mangkok ng mainit na menudo,
Umuusok at amoy pa lang ay masarap na at 2 platito ng kanin. Inilagay ni Marites ang order sa gitna ng mesa. "Salamat, Marites," sabi ni Liza. Hinati niya ang pagkain. Isang malaking bahagi ng laman at sabaw ang inilagay niya sa plato ni Mia. Para sa sarili niya, kumuha siya ng kaunting sabaw at ilang piraso ng patatas at tinakpan ito ng kanin para hindi mahalata ng bata. "Kain na, anak." Sabi niya, ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nagsimulang kumain si Mia ng may gana. Ngunit pagkatapos ng ilang subo, muli siyang lumingon kay Eduardo. Nakita niyang nakatitig pa rin ito sa kanila. Ang mga mata ay may kakaibang lungkot. Ang baso ng tubig sa harap nito ay hindi pa rin nababawasan. Muli siyang bumulong sa ina, mas malakas na ngayon. "Mama, bigyan natin siya. Kaunti lang." "Mia, kumain ka na dyan. Huwag mong pansinin." Sagot ni Liza. Ang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Ang huling bagay na kailangan niya ay gulo. "Pero mama," sabi ni Lola, "bawal maging maramot sa pagkain. Masama yon sa langit." Pangangatwiran ng bata, ang boses ay puno ng sinseridad. Natigilan si Liza. Ang mga salita ng kanyang yumaong ina na itinuro niya rin sa kanyang anak ay tila isang sampal sa kanya ngayon. Tumingin siya sa plato, nilang halos wala ng laman. Tumingin siya sa anak niyang may pusong mas malaki pa sa kanilang mga problema. At tumingin siya sa estrangherong lalaki sa kanilang mesa, isang lalaking mukhang dumaan sa matinding pagsubok, isang lalaking ang mga mata ay sumisigaw ng gutom na hindi lang para sa pagkain. Huminga siya ng malalim, isang buntong hininga ng pagsuko at pagtanggap. Nagkaroon ng isang maikling digmaan sa loob niya sa pagitan ng kanyang pag-iingat at ng kanyang konsensya. At sa huli, nanalo ang konsensya. Tumayo siya. Maingat niyang kinuha ang plato na may natitirang menudo ng anak niya. Bago pa man makapag-react si Eduardo, lumakad si Liza patungo sa kanya. "Pasensya na po." Sabi niya, ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Hindi siya nakatingin sa mata ni Eduardo. Nakatingin siya sa isang punto sa dingding sa likod nito. "Mapilit po kasi ang anak ko." Inilipat niya ang natitirang pagkain mula sa plato ni Mia papunta sa platito ng kanin na nasa harap ni Eduardo. Isang kutsara lang iyon. Ng menudo, 2 piraso ng karne, isang hiwa ng patatas, at kaunting sabaw. Ngunit sa mga sandaling iyon, para kay Eduardo, ito ang pinakamahalagang handog na natanggap niya sa buong buhay niya. "Salamat." Halos pabulong na sabi ni Eduardo. Ang boses ay nag-iba, tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Liza sa mata. Nakita niya ang gulat at pasasalamat dito at may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Bumalik si Liza sa kanyang upuan at nginitian ang anak. "O ayan na, kumain ka na ulit." Ngumiti si Mia, isang nangiting tagumpay, at masayang ipinagpatuloy ang pagkain ng kanyang bahagi. Nakatitig si Eduardo sa pagkain sa kanyang plato. Ang amoy ng bawang at kamatis ay tila mas matapang, ang kulay ng sabaw ay tila mas matingkad. Dahan-dahan niyang isinubo ang isang piraso. Ang init ng pagkain ay kumalat sa kanyang bibig, ngunit ang init na naramdaman niya sa kanyang dibdib ay mas matindi. Hindi ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Malayo sa mga steak at truffle na kinakain niya sa mga mamahaling restaurant. Ngunit ito ang pinakamakabuluhan. Bawat piraso ay may lasa ng sakripisyo. Bawat patak ng sabaw ay may lasa ng kabutihan. Pagkatapos kumain, tinawag ni Liza si Marites para magbayad. Habang naghihintay ng sukli, tumayo na sila para umalis. "Salamat po sa pagkain," sabi ni Eduardo habang dumadaan sila sa kanyang tabi. Tumigil si Liza. Sa pagkakataong ito, may maliit na ngiting gumuhit sa kanyang mga labi, isang tunay na ngiti. Walang anuman. At pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Mia at lumabas na sila ng karinderya.
Mabilis na nagbayad si Eduardo para sa kanyang tubig at lumabas din. Mula sa kabilang kalsada, sa likod ng isang poste, pinanood niya ang mag-ina na naglalakad palayo. Naglakad sila patungo sa masikip na eskinita sa isang lugar na puno ng dikit-dikit na bahay at buhay na nagsisiksikan. Sinundan niya sila, maingat na hindi magpahalata. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Siguro dahil gusto niyang malaman kung saan nakatira ang mga anghel. O siguro dahil sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, may naramdaman siyang kuryosidad, isang pagnanais na kumonekta sa mundo. Huminto sila sa harap ng isang maliit na aksesorya. Ang pintura ay natutuklap na at ang pinto ay gawa sa lumang kahoy. Pumasok sila sa loob. Naiwan si Eduardo sa kanto, nakatayo sa ilalim ng papalubog na araw. Ang ingay ng kuyapo ay nasa paligid niya pa rin, ngunit sa kanyang isip tanging ang imahe ng isang platong may menudo ang naroon. Ang kanyang eksperimento ay hindi nabigo. Sa katunayan, nagbigay ito ng isang resulta na hindi niya inaasahan. May kabutihan pa nga sa mundo. At minsan ito ay matatagpuan sa mga taong halos wala nang maibigay. Isang komplikadong emosyon ang bumalot sa kanya, isang halo ng hiya, pasasalamat, at isang bagong usbong na pag-asa. Habang nakatitig siya sa munting tahanan ng mag-ina, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi pa tapos ang kwento nila. Sa katunayan, pakiramdam niya ito ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan ng eskinita ay nagising sa isang pambihirang tanawin. Isang makintab na itim na sedan, isang modelong karaniwang nakikita lang sa mga magazine o sa mga kalsada ng Forbes Park, ang marahang pumarada sa dulo ng kalye. Ang mga bintana nito maitim at hindi aninag ang loob, ay tila isang misteryosong mata na nagmamasid sa simpleng buhay ng komunidad. Agad itong naging sentro ng usapan. Ang mga nagwawalis sa harap ng kanilang bahay ay natigilan. Ang mga nagkakape sa maliliit na tindahan ay napatayo. Si Aling Rosa, ang reyna ng mga tsismosa sa lugar, ay halos mabulunan sa kanyang pandesal. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, lalong lumaki ang kanilang mga mata. Isang lalaki ang lumabas na kasuot ng isang perpektong plantsadong business suit na kulay navy blue. Ang sapatos nito ay kumikinang, ang buhok ay maayos na nakasuklay at ang relo sa kanyang pulso ay sumisigaw ng kayamanan. Ito ang parehong lalaki na nakita nilang nakaupo sa karinderya kahapon, ngunit ngayon siya ay nasa ibang anyo, isang anyo ng kapangyarihan at yaman. Si Eduardo, bawat hakbang niya sa bakubakong semento ay sinusundan ng mga mapanuring mata. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa iisang pinto, ang pinto ng aksesorya kung saan pumasok si Liza at Mia. Huminto siya sa harap nito, nag-alinlangan sandali at pagkatapos ay kumatok ng 3 beses. Sa loob, si Liza ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa paggupit. Isang lumang gunting, ilang suklay at isang halos ubos ng bote ng hairspray na nakalagay sa isang maliit na mesang nagsisilbi ring kanilang kainan. May kliyente siyang darating para magpagupit, isang kapitbahay na nagbabayad ng maliit na halaga. Mia, buksan mo ang pinto. Baka si Aling Feli na yan. Sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Masayang tumakbo si Mia papunta sa pinto at binuksan ito. Ang nangiti sa kanyang muka ay agad na palitan ng pagtataka at pagkatapos ay ng malaking tuwa. Mama, mama, yung lalaki sa karinderya. Sigaw niya ya. Napakunot ang noo ni Liza. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at naglakad papunta sa pinto. Nang makita niya kung sino ang nakatayo roon, natigilan siya. Ang lalaking mukhang gusgusin at nagugutom kahapon ay ngayon ay tila isang business tycoon na naligaw sa kanilang lugar. Ang damit nito ay mas mahal pa siguro sa isang taong kita niya. Agad na bumalik ang kanyang pag-iingat, mas matindi pa kaysa dati. Anong kailangan mo?
Tanong niya, ang boses ay malamig at matigas. Hinila niya si Mia sa kanyang likuran, tila isang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang sisiw. Ngumiti si Eduardo, isang nangiting alanganin. Magandang umaga. Gusto ko sanang magpasalamat ulit para kahapon at may gusto rin sana akong pag-usapan. Nagpasalamat ka na kahapon. Tapos na tayo. Mabilis na sagot ni Liza, handa nang isara ang pinto. Sandali lang. Pigil ni Eduardo, ang boses ay mas seryoso na ngayon. Hindi ito tungkol sa kahapon. Ito ay tungkol sa kinabukasan. Tumingin siya sa mga gamit sa paggupit sa mesa. Magaling kang maggupit. Buhay ko yan. Yan ang bumubuhay sa amin ng anak ko. May pagmamalaking sagot ni Liza. Gusto kong mag-propose ng isang business partnership. Diretsong sabi ni Eduardo. Natawa si Liza, isang tawang walang saya. Business partnership, ano to joke? Umalis ka na, mister? Baka mapagkamalan ka pang nangongolekta ng utang dito. Seryoso ako. Giit ni Eduardo. Nakita ko ang talento sa mga kamay mo. Kahit sa simpleng pag-aayos lang ng buhok ng anak mo. Nakikita ko ang determinasyon sa mga mata mo. Gusto kong mamuhunan sa talento mo. Magtayo tayo ng isang disenteng salon. Ikaw ang magpapatakbo, ako ang maglalabas ng puhunan. 50-50 tayo sa kita. Ang alok ni Eduardo ay tila isang bombang sumabog sa harap ni Liza. Natulala siya, sinusubukang iproseso ang kanyang narinig. Isang salon, pangarap niya iyon. Isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot dahil sa hirap ng buhay. Ngunit ang pangarap na yon ay inaalok ngayon ng isang estranghero, isang mayamang estranghero. At sa isip ni Liza, ang mga mayayamang lalaki ay iisa lang ang habol. Ang alaala ng ama ni Mia ay bumalik sa kanya, isang lalaking matamis magsalita, puno ng pangako. Ngunit sa isang iglap ay naglaho nang malaman nitong magkakaanak na sila. Ang sakit ng pag-abandona ay nag-iwan ng isang malalim na sugat, isang sugat na nagturo sa kanyang huwag magtiwala, lalo na sa mga lalaking nag-aalok ng tulong na tila napakaganda para maging totoo. Ang kanyang pagtataka ay napalitan ng galit, isang galit na nagmumula sa takot. Anong kapalit? Matigas niyang tanong. Hindi ako tanga. Walang libre sa mundo. Anong gusto mo? Katawan ko? O gusto mong maging kabit mo ko? Nabigla si Eduardo sa direktang akusasyon. Hindi. Wala akong ganoong intensyon. Ito ay purong negosyo. Negosyo? Muling tumawa si Liza. Para kang bumibili ng isda sa palengke. Sa tingin mo ba, dahil mahirap kami, madali mo na lang kaming mabibili? Sa tingin mo, dahil binigyan ka namin ng isang kutsarang menudo, may utang na loob na kami sa'yo habang buhay? Lumakas ang boses niya, puno ng hinanakit at sakit na naipon sa loob ng maraming taon. Hindi ko kailangan ng limos mo. Sanay akong magtrabaho. Sanay akong mabuhay ng marangal, kahit gaano kahirap. Hindi namin kailangan ng isang mayamang tagapagligtas. Kumuha siya ng isang baso ng tubig sa kanilang maliit na dispenser. Sa tindi ng kanyang galit at pagkasuklam sa inaakala niyang intensyon ni Eduardo, isang bagay ang nag-udyok sa kanya. Whoosh! Ang malamig na tubig ay tumama sa mukha ni Eduardo, tumulo sa kanyang mamahaling suit at bumasa sa kanyang makintab na sapatos. Natigilan ng lahat, si Eduardo, si Liza at si Mia na napasiksik sa likod ng kanyang ina. Maging ang mga kapitbahay na nakikinig ay napasinghap. Hindi ko kailangan ng awa mo. Sigaw ni Liza, ang mga mata ay nag-aapoy. Umalis ka na. Nakatayo lang si Eduardo, basang-basa, ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang panga. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip sa kanyang mga mata, may nakitang kakaiba si Liza, hindi pagkainis kundi isang klase ng pag-unawa, halos paghanga. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang panyo at pinunasan ang kanyang mukha. Tinitigan niya si Liza ng diretso sa mata. Hindi ito awa. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Negosyo ito.
At nakikita kong hindi lang talento ang meron ka. Meron ka ring tapang at dignidad. Iyan ang mga katangiang kailangan ko sa isang business partner. Huminga siya ng malalim. At babalik ako bukas. Tumalikod si Eduardo at nagsimulang maglakad palayo. Iniiwan ang isang basang bakas sa sementadong daan. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto ni Liza. Naiwan si Liza sa loob ng bahay nanginginig sa galit at kaba. Niyakap niya si Mia ng mahigpit. Ayos lang ako anak, ayos lang tayo. Ngunit sa ilalim ng kanyang galit, isang maliit na binhi ng pagdududa ang naitanim. Ang reaksyon ng lalaki ang kalmado nitong paninindigan sa gitna ng kanyang pagsabog ay hindi ang reaksyon ng isang taong may masamang balak. Iyon ay reaksyon ng isang taong seryoso. Sa labas habang papasok sa kanyang kotse napangiti si Eduardo nang bahagya sa unang pagkakataon sa buong araw. Ang sampal ng malamig na tubig ay tila gumising sa kanya. Matagal na panahon na mula nang may isang taong lumaban sa kanya, isang taong tumingin sa kanya, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang tao. Ang pader na itinayo ni Liza sa paligid ng kanyang puso ay mataas at matibay. Ngunit si Eduardo, isang taong sanay magtayo ng mga gusali, ay nakahanap ng isang bagong hamon. Hindi niya alam kung paano, pero sisiguraduhin niyang magigiba niya ang pader na iyon, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng tiwala. Ladrilyo sa ladrilyo. Ang pinto ni Liza ay nanatiling sarado kay Eduardo sa sumunod na araw at sa susunod pa. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya. Kung ang pinto ay nakasara, hahanap siya ng ibang paraan para gibain ang pader. Hindi na siya bumalik na naka-business suit. Sa halip dumating siya isang umaga na nakasimpleng t-shirt at maong dala ang isang hagdanan at ilang gamit sa pagkukumpuni. Hindi na siya kumatok. Sa halip umakyat siya sa bubong ng aksesorya. Narinig ni Liza ang kalampag sa itaas. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya si Eduardo sa ilalim ng init ng araw na inaayos ang mga yero na matagal nang tumutulo tuwing umuulan. Natigilan siya. Walang sinumang nag-abalang gawin yon para sa kanya. Kinabukasan bumalik si Eduardo. Sa pagkakataong ito, may dala siyang maliit na paper bag mula sa isang kilalang botika. Muli hindi siya kumatok. Iniwan niya lang ito sa may pintuan at umalis. Nang buksan ito ni Liza, nakita niya ang isang nebulizer at mga gamot. Para sa hika, ang eksaktong brand na nireseta ng doktor. Para kay Mia, isang brand na bihirang-bihira niyang mabili dahil sa kamahalan. Sa ikatlong araw, bumalik siyang muli. Wala siyang dalang anuman. Umupo lang siya sa isang bangko sa kabilang kalsada, nagbabasa ng libro, tila isang matiyagang bantay. Hindi na nakatiis si Liza. Lumabas siya ng bahay at hinarap ito. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan na ng pagkalito. Ano ba talaga ang gusto mo? Tanong niya, ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Isang partner, simpleng sagot ni Eduardo, ibinaba ang libro. At ipapakita ko sa iyo na seryoso. Ako hindi sa salita, kundi sa gawa. Tinitigan siya ni Liza ng matagal. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Walang bahid ng pagnanasa, walang pahiwatig ng panloloko. Tanging isang kalmadong determinasyon. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya, at ang isang salitang yon ay tila nagpabago sa takbo ng hangin. Pero may mga kondisyon ako. Pakinggan ko. Sabi ni Eduardo tumayo. Una, 50-50 talaga tayo. Sa papel, legal, walang dayaan. Matigas na sabi ni Liza. Pangalawa, sa negosyong ito, ako ang boss. Ang desisyon ko ang masusunod sa lahat ng bagay na may kinalaman sa serbisyo at disenyo. Partner ka lang sa puhunan. At pangatlo, huminto siya at tinitigan ito ng diretso sa mata. Subukan mo lang akong lokohin. Subukan mo lang saktan ng anak ko. Hindi lang tubig ang ibubuhos ko sa'yo. Sa halip na mainis, isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Eduardo. Deal,
sabi niya inilahad ang kanyang kamay. Hello, boss. Nag-atubili sandali si Liza pagkatapos ay tinanggap ang kamay nito. Ang kanilang pagpisil ay isang selyo, isang kasunduan sa pagitan ng dalawang mundong magkaiba, ngunit nagtagpo sa isang pangarap. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang ipo-ipo ng gawain. Magkasama silang naghahanap ng pwesto. Ipinakita ni Eduardo ang mga mamahaling lokasyon sa mga mall, ngunit umiling si Liza. Hindi dito, sabi niya. Ang mga kliyente ko ay mga ordinaryong tao, mga nanay, mga empleyado. Hindi sila pupunta dito. Kailangan natin ng lugar na abot kaya, madaling puntahan at pakiramdam nila ay para sa kanila. Sa huli nakahanap sila ng isang maliit na pwesto sa isang kalyeng maraming dumadaan malapit sa isang palengke at ilang opisina. Luma na ang lugar, ngunit nakita ni Liza ang potensyal nito. Habang inaayos ang mga papeles, ipinilit ni Eduardo na pangalan ni Liza ang nakalagay bilang may-ari at CEO. Siya ay nakalista lamang bilang investor. Ito ang kanyang paraan para patunayang ang tiwala niya ay buo. Pinangalanan ni Liza ang salon na Pangarap. Dahil para sa kanya iyon talaga ito isang pangarap na dahan-dahang nagkakatotoo. Naging bahagi ng kanilang buhay ang pagsasaayos ng salon. Tuwing umaga, sinusundo ni Eduardo si Liza at Mia. Magkakasama silang pupunta sa lugar kung saan nagiging isang masayang kaguluhan ang lahat. Dumating ang unang malaking pagtatalo nila. Dapat puti o beige ang pintura. Mungkahi ni Eduardo. Hawak ang isang color chart. Malinis, tingnan elegante at profesional. Hindi. Mabilis na sagot ni Liza. Malamig tingnan. Parang ospital. Gusto ko ng kulay na masaya. Yung pakiramdam ng mga customer ko ay welcome sila na ito ay isang lugar kung saan pwede silang mag-relax. Anong kulay ang gusto mo? Tanong ni Eduardo. Medyo naiinis na. Pink, sabi ni Liza. Napakunot ang noo ni Eduardo. Pink parang pambata. Hindi yung matingkad. Pagtatanggol ni Liza, tumaas na rin ang boses. Isang light pink malambot lang sa mata. Pambabae. Nakakakalma. Hindi yan magugustuhan ng lahat. Masyadong specific. Ang target market ko ay mga babae. Eduardo, hindi mga lalaking naka-business suit. Natigil ang kanilang pagtatalo nang sumigaw si Mia mula sa isang sulok kung saan siya nagdodrawing. Yellow, masayang sabi ng bata. Gaya ng araw para laging masaya. Nagkatinginan si Liza at Eduardo. Ang inosenteng mungkahi ng bata ay tila isang liwanag na pumutol sa kanilang tensyon. Napangiti si Eduardo, isang tunay na ngiti. Okay, sabi niya sumusuko. Mananalo ang mga babae. Pink ang mga pader. Tumingin siya kay Mia. Pero gagawa tayo ng isang accent wall na kulay yellow para sa paborito kong artist. Nagliwanag ang mukha ni Mia. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Liza si Eduardo hindi bilang isang bilyonaryo o isang business partner, kundi bilang isang taong marunong makinig at magparaya para sa kaligayahan ng isang bata. Naging mas magaan ang lahat pagkatapos noon. Si Eduardo mismo ay tumutulong sa pagpipintura, tinatanggal ang kanyang mamahaling polo at nagsusuot ng lumang damit. Pinagtatawanan siya ni Liza kapag may mga talsik ng pintura sa kanyang mukha. Si Mia naman, ang kanilang supervisor, nagbibigay ng opinyon sa lahat ng bagay. Dahan-dahan ang pader sa puso ni Liza ay nagkakaroon ng mga siwang. Nakikita niya ang pagiging maalaga ni Eduardo kay Mia, ang pasensya nito sa mga tanong ng bata, ang paraan ng pakikipaglaro nito, na tila sila ay magkaedad lang. Nagsimula siyang magdala ng extra baon para sa tanghalian nilang tatlo. Minsan nagkikwento na rin siya tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang mga takot at pangarap. At si Eduardo, sa bawat araw na kasama sila, ay nakakaramdam ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang bagay na totoo. Ang tawa ni Mia ay mas mahalaga pa sa tunog ng isang cash register. Ang ngiti ng pasasalamat ni Liza ay mas nagpuno sa kanya
kaysa sa kahit anong matagumpay na kontrata. Sa wakas, dumating ang araw ng grand opening. Ang pangarap salon ay napakaganda. Ang mga pader na kulay light pink ay nagbigay ng init at kagandahan sa lugar. Ang isang pader na kulay dilaw sa likod ay tila isang sikat ng araw sa loob. Ang mga salamin ay malalaki at kumikinang. Ang mga upuan ay bago at komportable. Lahat ay perpekto. Nakatayo si Liza sa gitna ng kanyang salon. Suot ang isang simpleng bestida. Ang puso niya ay kumakabog sa halo-halong kaba at tuwa. Sa kanyang tabi ay si Eduardo nakangiti at puno ng pagmamalaki. Si Mia naman ay tumatakbo-takbo sa paligid, hawak ang isang basket ng mga bulaklak na ilalagay sa reception. "Handa ka na, boss, no?" tanong ni Eduardo. Huminga ng malalim si Liza at tumango. "Handa na ako." Binuksan nila ang pinto. Isang streamer na may nakasulat na Grand Opening ang nakasabit sa labas. Naglagay sila ng ilang lobo. At naghintay sila. Lumipas ang 1 oras. Walang pumasok. Lumipas ang 2 oras. May ilang tumingin mula sa labas, ngunit naglakad lang palayo. Pagdating ng tanghali, ang magandang salon ay nanatiling walang laman. Ang katahimikan sa loob ay mas nakakabingi kaysa sa ingay sa labas. Ang nangiti sa mukha ni Liza ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng pag-aalala. Tumingin siya kay Eduardo. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang pangarap na kanyang inabot ay tila isang magandang bula na handa ng pumutok. Bakit walang pumapasok?" Nanginginig niyang tanong. Ang boses ay puno ng takot. "May mali ba? Pangit ba ang lugar? Baka hindi ito para sa akin." Lumapit si Eduardo at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. "Huwag kang mag-alala," sabi niya, sinusubukang maging kalmado para sa kanya. "Bago lang tayo. Normal lang to. Darating din sila." Ngunit habang tinitingnan niya ang kalsada na puno ng mga taong abala sa kani-kanilang buhay, hindi rin niya maiwasang mag-alala. Ang puhunan ay hindi problema. Pero ang pangarap ni Liza na unti-unting nadudurog sa harap niya iyon, ang bagay na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Isang itim na BMW ang marahang dumaan sa harap ng pangarap salon. Sa loob sa likod ng tinted na bintana, nakaupo si Camille. Ang kanyang mga mata na napapalibutan ng mamahaling sunglasses ay tinitigan ng masayang kulay rosas at dilaw na fasad ng salon na may halong pagkamuhi at hindi makapaniwalang pagkasuklam. Dito, bulong niya sa sarili, kinikilabutan. Pagkatapos ng lahat, dito niya dinala ang pangalan niya, dito sa maruming lugar na to. Para sa kanya ang makita ang pangalan ni Eduardo na naiuugnay sa isang maliit at simpleng negosyo sa ganitong klase ng lugar ay isang personal na insulto. Ang lalaking dapat ay kasal na sa kanya. Ang lalaking dapat ay nagbibigay sa kanya ng marangyang buhay ay heto't nag-aaksaya ng oras at pera sa isang manicurista. Ang ideya ay napakasagwa para sa kanya, isang mapait na lasa sa kanyang dila. Hindi pa niya alam ang buong kwento, ngunit sapat na ang kanyang nakita para magtanim ng isang madilim na plano sa kanyang isipan. Pinaharurot ng driver ang sasakyan, ngunit ang imahe ng salon ay nanatili sa isipan ni Camille, isang target na handa na niyang wasakin. Samantala, sa loob ng salon ang pag-aalala ni Liza ay unti-unti nang nagiging desperasyon. Ang bawat minutong lumilipas na walang customer ay tila isang dagok sa kanyang pangarap. Nakita ni Eduardo ang namumuong luha sa mga mata nito. "Liza, may ideya ako," sabi niya, sinisikap na maging masigla. "Hindi sapat ang magandang pwesto. Kailangan nating sabihin sa mga tao na nandito tayo." Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa loob lamang ng ilang minuto, gamit ang kanyang kaalaman sa negosyo, gumawa siya ng isang simpleng digital marketing plan. "Gagawa tayo ng grand opening promo," paliwanag niya. 50% off sa lahat ng serbisyo para sa unang 50 customer.
Tatawagan ko ang isang kaibigan na magpapatakbo ng targeted ads sa social media. Ang target natin ay mga babaeng nagtatrabaho at nakatira sa loob ng 2 kilometrong radius mula dito. Makikita nila ito sa kanilang mga telepono ngayon din. Pero malulugi tayo niyan, nag-aalangang sabi ni Liza. Hindi sagot ni Eduardo, may tiwala sa kanyang boses. Isipin mo, to bilang investment. Ang kailangan lang natin ay papasukin sila sa pinto. Kapag nakita na nila kung gaano kakagaling babalik at babalik sila, tiwala ako sa'yo. Ang paraan ng pagsabi niya nito, ang buong tiwala sa kanyang kakayahan ay sapat na para bigyan si Liza ng bagong lakas. Tumango siya. Sige, gawin natin. At ginawa nga nila. Pagkalipas ng wala pang isang oras, isang babae ang pumasok, hawak ang kanyang telepono. Nakita ko po yung promo niyo sa Facebook. Totoo po yung 50% off. Opo ma'am, tuloy po kayo. Masiglang sabi ni Liza, ang puso ay tumatalon sa tuwa. Pagkatapos ng unang customer na yon, nagsunod-sunod na sila. Ang balita tungkol sa promo at sa magandang serbisyo ay mabilis na kumalat. Pagsapit ng hapon ng salon ay puno na ng ingay at buhay. Ang tunog ng mga hairdryer, ang kwentuhan ng mga customer, ang tawa ni Liza habang nagtatrabaho ito, ay musika sa pandinig ni Eduardo. Ang pangarap salon ay naging isang instant success. Naging abala ang mga sumunod na linggo. Ang schedule ni Liza ay laging puno. Kumuha na rin siya ng 2 katulong mga dati niyang kasamahan na nangangailangan din ng trabaho. Ang salon ay naging isang munting komunidad para sa mga kababaihan sa lugar, isang lugar para magpaganda at magkwentuhan. Sa gitna ng lahat ng tagumpay na ito, isang bagay, ang mas lalong tumibay ang ugnayan sa pagitan nina Eduardo, Liza at Mia. Naging normal na para kay Eduardo na sunduin sila gabi-gabi pagkatapos magsara ng salon. Madalas sa sobrang pagod si Mia ay nakakatulog na sa kotse. Isang gabi habang buhat-buhat ni Eduardo, ang natutulog na si Mia, papasok sa kanilang bahay. Naramdaman ni Liza ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang eksena, ang malalaki at malalakas na braso ni Eduardo na maingat na nakaalalay sa kanyang anak, ang paraan ng pag-iingat nito na huwag magising ang bata. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang bilyonaryo. Nakita niya ang isang ama. Pagkatapos maihiga si Mia sa kama, lumabas si Eduardo at nakita si Liza na nakatayo sa may pinto naghihintay. Salamat Eduardo, sabi ni Liza, ang boses ay mahina at puno ng emosyon. Hindi lang para sa salon. Salamat sa lahat. Wala yon, sagot ni Eduardo, ang mga mata ay nakangiti. Masaya akong ginagawa at to. You deserve this, Liza. You and Mia deserve all the good things. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa katahimikan ng gabi, may isang bagay na hindi masabi ng mga salita ang namagitan sa kanila. Isang pag-unawa, isang lumalalim na pagtingin. Kinabukasan, habang abala si Liza sa isang customer, muling tumunog ang kampana sa pinto ng salon. Pumasok ang isang babaeng hindi niya inaasahan. Si Camille. Nakaistilong puting bestida ito, may dalang designer handbag, at ang bawat kilos ay nagpapakita ng yaman at kumpiyansa. Tumingin ito sa paligid ng salon, isang maliit na ngiti ang nasa labi, ngunit ang mga mata ay malamig at mapanuri. Hello, bati nito sa receptionist. I would like to get a manicure. Sabi nila, magaling daw ang may-ari dito. Narinig ito ni Liza at natigilan. Kahit abala naramdaman niya ang bigat ng presensya ng bagong dating. May kung anong babala ang bumulong sa kanyang isipan. Nang matapos siya sa kanyang customer, nilapitan niya si Camille. Ako po si Liza ang may-ari. Welcome po sa pangarap. Ngumiti si Camille, isang nangiting matamis, ngunit may lason. Oh, ikaw pala. Camille. Inilahad nito ang kamay na may perpektong mga kuko. Ang ganda naman dito. It's so quaint.
perfect for this area. Ang papuri ay tila isang patagong insulto, ngunit hindi ito pinansin ni Liza. Salamat po. Maupo po kayo. Habang nililinis ni Liza ang mga kuko ni Camille nagsimula itong magtanong ang boses, ay tila nag-uusisa lang. Balita ko malakas daw ang backer ng salon na simula ni Camille tinitingnan ang reaksyon ni Liza sa salamin. Mayaman daw ang boyfriend ng may-ari. Naramdaman ni Liza ang isang tinik sa kanyang lalamunan. Business partner ko po siya? Mariin niyang pagtatama. O business partner ulit ni Camille na may halong panunuya. That's what they call it these days. Alam mo iha, dapat mag-ingat ka. Maraming lalaki dyan lalo na't mayayaman na mahilig lang sa bago. Kapag nagsawa na, itatapon ka na lang na parang basura. Hindi makasagot si Liza. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang naglalagay ng base coat. I'm just giving you a friendly advice, darling. Patuloy ni Camille, tinatapik ang kamay ni Liza. Huwag kang masyadong umasa. Kunin mo na ang lahat ng makukuha mo habang nandyan pa siya. Dahil ang mga lalaking tulad niya may sariling mundo. At ang mga babaeng tulad natin ay hindi kailanman magiging bahagi ng mundong yon. Pagkatapos ng serbisyo, nagbayad si Camille at umalis, nag-iwan ng isang malaking tip at isang mas malaking lason sa isipan ni Liza. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Liza. Ang mga salita ni Camille, mga lalaking tulad niya, mga babaeng tulad natin ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Dahil sa hindi maipaliwanag na kaba, binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Nanginginig ang mga daliri, tinipa niya ang pangalan sa search bar, Eduardo. Ang lumabas na mga resulta ay tungkol sa kanyang kumpanya, sa mga proyektong napanalunan nito sa yaman ng kanyang pamilya. Ngunit isang artikulo ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang lumang balita mula sa isang sikat na society magazine. 3 taon na ang nakalipas. Ang headline ay tila isang sampal, The Wedding of the Century, bilyonaryong tagapagmana na si Eduardo de Villa kakasalin na ang society princess na si Camille Vergara. Sa ilalim ng headline ay isang malaking larawan. Isang larawan ni Eduardo at Camille magkayakap, parehong nakangiti sa kamera. Ang ngiti ni Eduardo ay puno ng pag-asa at pag-ibig, isang ng ngiti na hindi pa kailanman nakita ni Liza. Nanlamig ang buong katawan ni Liza, ang babae sa salon, ang babaeng nagbigay sa kanya ng friendly advice, ay ang dating mapapangasawa ni Eduardo. At bigla ang lahat ng sinabi nito ay nagkaroon ng ibang mas madilim na kahulugan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso, isang takot na ang pangarap na kanyang tinatamasa ngayon ay maaaring simula pa lang ng isang masakit na bangungot. Hindi na naghintay si Camille ng isa pang linggo. Alam niyang kailangan niyang kumilos habang sariwa pa ang pagdududa na itinanim niya sa isipan ni Liza. 2 araw pagkatapos ng kanyang pagbisita sa salon, inabangan niya si Liza sa isang kanto, malapit sa eskinita nito sa oras ng uwian. Nakita ni Liza ang pamilyar na bimbo at agad na kinabahan. Bumaba si Camille, ngunit ngayon ang anyo nito ay iba. Wala na ang mapagmataas na aura. Sa halip ang mukha nito ay tila malungkot at ang mga mata ay may bakas ng pait. Liza, sandali lang. Tawag nito, ang boses ay malumanay at puno ng pagsusumamo. Alam kong nagulat ka sa pagpunta ko sa salon, pero kailangan nating mag-usap bilang babae sa babae. Nag-aalangan si Liza, ngunit may kung anong puwersa sa sinseridad ni Camille na nagpahinto sa kanya. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Simula ni Camille, hinawakan ang braso ni Liza na tila sila ay matalik na magkaibigan. Nang makita kita, nakita ko ang sarili ko noon. Masaya, umaasa. Bulag. Ano ang ibig mong sabihin? Mahinang tanong ni Liza. Huminga ng malalim si Camille. Tila nag-iipon ng lakas para sabihin ang isang masakit na katotohanan. Si Eduardo, hindi siya ang taong inaakala mo. Mabait siya sa simula, oo. Ibubuhos niya sa iyo ang lahat, atensyon, pera, mga pangako. Ganyan din siya sa akin.
Isang pekeng luha ang namuo sa sulok ng mata ni Camille. Mahal na mahal ko siya, Liza. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. At nang malaman niyang buntis ako, bigla siyang nagbago. Natigilan si Liza. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pinakamalalim na takot. Iniwan niya ako. Patuloy ni Camille, ang boses ay nanginginig na. Bigla na lang kinansela niya ang kasal. Sinabi niyang hindi pa siya handa. Pero ang totoo, natakot siya sa responsibilidad. Nawala ang anak namin dahil sa stress. At pagkatapos, itinapon niya ako na parang basahan. Tumingin siya kay Liza, ang mga mata ay puno ng awa. Pareho tayo, Liza. Pareho tayong may mga anak na kailangang protektahan. Iyang kwento ni Camille ay isang perpektong sandata, idinisenyo para tamaan ang pinakamasakit na bahagi ng nakaraan ni Liza. Ang pagkakatulad ay nakapanlulumo, ang pag-abandona, ang mga sirang pangako, ang pagiging mag-isang ina. Kaya nakikiusap ako sa iyo, sabi pa ni Camille, huwag kang magpalinlang sa mga ngiti niya. Habang mabait pa siya, kunin mo na ang lahat ng kailangan mo para sa kinabukasan ninyo ni Mia. Dahil darating ang araw, magsasawa din siya. At sa huli tayo lang din ang maiiwan, Liza, tayong mga babae. Hindi na nakasagot si Liza. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo, ang isip ay gulong-gulo. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang sinseridad na nakikita niya araw-araw kay Eduardo o ang masakit na babala ng babaeng minsan ng minahal nito. Ang lason ay nagsimula ng kumalat. At hindi lang si Liza ang nilason ni Camille. Kinabukasan sadya siyang dumaan sa maliit na sari-sari store ni Aling Rosa. Bumili siya ng maraming paninda, nagbigay ng malaking bayad at sinimula ng kanyang pagkakalat ng tsismis binalot sa anyo ng pag-aalala. Naku, Aling Rosa, napadaan lang po. Sabi niya habang inaayos ang kanyang pinamili. Naaawa po kasi ako dyan kay Liza. Alam niyo po ba, yang si Eduardo yung partner niya? Dating fiancé ko po iyan. Halos malaglag ang panga ni Aling Rosa. Talaga, ma'am. Opo, ma'am, malungkot na sabi ni Camille. Kilalang kilala ko po yan. Mahilig po talaga yan sa mga simpleng babae na tulad ni Liza. Parang hobby niya. Kapag nakuha na ang gusto, iiwan na lang. Sana lang po mag-ingat si Liza. Lalo na't may anak siyang maliit. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kwento ay tila apoy na kumalat sa buong eskinita. Sa bawat bibig na dinadaanan, mas lalong nagiging malisyoso ang kwento. Si Liza mula sa isang masipag na ina na sinuwerte ay naging isang desperadang babae na kumakapit sa patalim. Si Eduardo mula sa isang mabuting partner ay naging isang mayamang manloloko. Nang gabing iyon, dumating si Eduardo sa salon para sunduin si Liza gaya ng dati. May dala siyang isang maliit na stuffed toy para kay Mia at isang box ng paboritong pizza ni Liza. Ngunit sa halip na masayang nanggiti, isang malamig na pader ang sumalubong sa kanya. Salamat, sabi ni Liza, kinuha ang mga dala niya nang hindi tumitingin sa kanya. May problema ba? Tanong ni Eduardo, nararamdaman ang bigat sa hangin. Wala. Pagod lang ako. Sagot ni Liza, abala sa pagliligpit. Sinubukan ni Eduardo na huwag pansinin, ngunit hanggang sa pag-uwi ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakabibingi. Pagdating sa bahay, pagkatapos maihatid si Mia sa silid nito, hinarap na ni Liza si Eduardo. Kailangan nating mag-usap. Sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Umupo sila sa maliit na sofa. Ang tensyon ay halos pwedeng hiwain. Sino si Camille Vergara? Diretsong tanong ni Liza. Natigilan si Eduardo. Ang pangalan ay tila isang multo mula sa nakaraan. Saan mo narinig ang pangalan na yan? Sumagot ka na lang, Eduardo. Bumuntong hininga si Eduardo, isang buntong hiningang puno ng sakit. She was my ex-fiancé. Matagal na yon, Liza. Tapos na. Tapos na ba talaga? Tanong ni Liza, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Bakit hindi mo sinabi sa akin?
Bakit kailangan ko pang malaman sa kanya? Dahil masakit na alaala yon. Ayoko nang balikan. Pagtatanggol ni Eduardo sa sarili. Wala itong kinalaman sa atin. Walang kinalaman. Tumaas ang boses ni Liza. Pumunta siya dito. Nakausap ko siya. At sinabi niya sa akin ang lahat. Anong sinabi niya? Napatayo si Eduardo, ang muka ay nagpapakita ng galit. Anumang sinabi niya, kasinungalingan yon. Talagang hamon ni Liza, tumayo na rin. Kasinungalingan ba na iniwan mo siya nung nalaman mong buntis siya? Kasinungalingan ba na natakot ka sa responsibilidad kaya kinansela mo ang kasal? Ganon ka ba talaga, Eduardo? Kapag nakuha mo na ang gusto mo, kapag nagsawa ka na, itatapon mo na lang kami na parang basura. Ang bawat salita ni Liza ay isang sampal sa mukha ni Eduardo. Ang akusasyon, ang parehong akusasyon ng pagiging duwag at walang puso na ibinato sa kanya ng lipunan noon ay sumugat sa kanya ng malalim. Ang kanyang sariling trauma ay muling nabuksan. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Liza. Mariin niyang sabi, ang panga ay nag-igting. Hindi mo alam ang totoong nangyari. Kung ganoon sabihin mo sa akin. Sigaw ni Liza, ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Bakit hindi mo masabi? Dahil totoo, dahil nahihiya ka sa ginawa mo. Hindi ko kailangang magpaliwanag. Sigaw pabalik ni Eduardo, ang sakit ay napalitan ng depensa. Kung wala kang tiwala sa akin, kung mas paniniwalaan mo ang isang taong ngayon mo lang nakilala, wala na tayong dapat pag-usapan. Ang mga salitang yon ang tuluyang bumasag sa puso ni Liza. Para sa kanya ang pagtanggi ni Eduardo na magpaliwanag ay isang pag-amin. Tama siya. Humihikbing, sabi ni Liza. Tama silang lahat. Sinong sila? Naguguluhang tanong ni Eduardo. Ang buong mundo? Halos isumpa ni Liza. Umalis ka na. Umalis ka na, Eduardo. Ayoko nang makita ka. Nakatayo lang si Eduardo, nasasaktan at hindi makapaniwala. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano umasa muli, ay ngayon ay nakatingin sa kanya na tila siya ang pinakamasamang tao sa mundo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod siya at lumabas ng pinto, isinara ito ng may kalakasan. Naiwan si Liza sa gitna ng sala, humahagulgol ang tunog ng kanyang pag-iyak, ay umaalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Ang pangarap na kanyang binuo ay tila gumuho sa isang gabi lang. Kinabukasan, habang naglalakad siya papunta sa salon, ang puso ay mabigat at ang mga mata ay maganaramdaman niya ang mga tingin ng kanyang mga kapitbahay. Nakita niya si Aling Rosa at ang mga kaibigan nito sa tindahan, nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Nang dumaan siya, bigla silang tumahimik. Ang mga tingin nila ay hindi na tulad ng dati. May halo itong awa, panghuhusga at tsismis. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liza na siya ay nag-iisa. Ganap na nag-iisa sa isang mundong tila kinakampihan ng kasinungalingan. At sa kanyang isipan, isang boses ang paulit-ulit na nagsasabi, tama si Camille. Ang umaga ay nagsimula sa isang mabigat na katahimikan. Sa pangarap, salon si Liza ay kumikilos na parang isang robot. Nagpupunas ng salamin, nag-aayos ng mga gamit, ngumingiti sa mga empleyado, lahat ay pilit. Ngunit sa loob niya isang malakas na bagyo ang nananalasa. Ang mga salita ni Eduardo, ang pagtalikod nito, ay tila mga bubog na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa bangko. BPI Advisory. A deposit of PHP 500,000 non was credited to your account ending in sunk. On November 14. Thank you. Nanlamig ang buong katawan ni Liza. 500,000 piso, halos mabitawan niya ang kanyang telepono. Imposible. Ang laman lang ng account niya ay ang maliit na ipon at ang kinikita mula sa salon. Tiningnan niyang muli. Ang mensahe, iniisip na baka ito ay isang scam. Ngunit ang sender ay ang opisyal na numero ng bangko.
Saan nanggaling ang perang ito? Ang unang pumasok sa isip niya ay si Eduardo. Ito ba ang paraan niya ng pagbabayad sa kanya para sa kanyang parte sa salon? Isang paraan para sabihing tapos na sila. Ang ideya ay nagdulot ng panibagong kirot sa kanyang dibdib. Sa kanyang marangyang penthouse na may tanawin ng buong syudad, ngumiti si Camille habang humihigop ng mamahaling red wine. Katatapos lang niyang i-authorize ang bank transfer. Simple lang, isang maliit na halaga para sa kanya, ngunit isang bombang sasabog sa buhay ng basurang iyon. Oras na para sa grand finale. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Eduardo. Sinadya niyang maghintay ng ilang segundo. Bago magsalita, sinisiguradong ang boses niya ay basag at nanginginig. Eduardo? Simula niya tila nag-aalangan. I'm so sorry to bother you. Alam kong sinabi mong ayaw mo na akong makausap pero may kailangan kang malaman. Camille, ano na naman to? Iritadong sagot ni Eduardo mula sa kabilang linya. It's about Liza. Humikbi si Camille. Pinuntahan niya ako, Eduardo. Hindi ko alam kung paano niya nalaman kung saan ako nakatira. Nagmakaawa siya sa akin. She demanded money. What are you talking about? Ang boses ni Eduardo ay nag-iba naging alerto. She said she wanted 500,000 pesos para layuan ka na niya. Patuloy ni Camille ang bawat salita ay isang perpektong pag-arte. Sabi niya, kung hindi ko ibibigay sisirain ka niya. Sasabihin niya sa lahat na binuntis mo siya tapos iniwan. Gagamitin niya si Mia. Laban sa'yo natakot ako para sa'yo, Eduardo. Alam kong sisirain ka ng ganoong klaseng iskandalo. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Para kay Eduardo, ang mga salitang iyon ay hindi lang isang akusasyon. Ito ay isang multo. Ang eksaktong taktikang ginamit laban sa kanya noon ay muling bumabalik. Ang kasinungalingan, ang pera, ang paninira. I paid her, Eduardo. Humagulgol si Camille. Binigay ko ang pera. I'm sorry. Gusto ko lang siyang mawala sa buhay mo. Gusto ko lang na protektahan ka. Click. Ibinaba ni Eduardo ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kwarto sa kanyang opisina ay tila umikot. Isang imahe lang ang paulit-ulit sa kanyang isipan, ang mukha ni Camille, noon umiiyak at nagsisinungaling. At ngayon ang mukha ni Liza na sa kanyang isip ay ginagawa ang eksaktong parehong bagay. Pare-pareho lang sila. Ang bulong sa kanyang isip ay naging isang sigaw. Ang tiwalang unti-unti niyang binuo ay gumuho sa isang iglap. Naging abo na tinangay ng hangin ng mapait na nakaraan. Tumayo siya, sinipa ang upuan sa kanyang harapan at nagmamadaling lumabas ng opisina. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Sa pangarap salon may isang customer na nagpapa-pedicure. Ang mga empleyado ni Liza ay tahimik na nagtatrabaho. Bigla bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Eduardo na tila isang bagyo. Ang kanyang mukha ay madilim, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Lahat ng nasa loob ay natigilan. Eduardo, gulat na tanong ni Liza na patayo mula sa kanyang pwesto. Hindi siya sumagot. Naglakad siya ng diretso papunta sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan niya. Magkano ang halaga mo, Liza? Tanong niya, ang boses ay malamig at puno ng lason. Magkano ang presyo ng pangarap mo, ang pagtitiwala ko? Napakunot ang noo ni Liza. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Eduardo. Huwag ka nang magsinungaling. Nakuha mo na, di ba? Ang 500,000? Ganoon lang pala kadali. Isang malinis na transaksyon. Ang dugo ni Liza ay tila umakyat sa kanyang ulo. Naunawaan niya na. Ang pera sa bangko. Si Camille. At naniwala ka sa kanya. Hindi makapaniwalang tanong niya. Sa akin hindi. Pero sa kanya oo. Bakit hindi? Sigaw ni Eduardo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong salon.
Ang customer at ang mga empleyado ay napayuko sa takot. Parehong-pareho kayo ng script. Ang pagiging biktima, ang paggamit sa bata, ang paghingi ng pera. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Nagkamali ako. Ang sakit sa mga salita ni Eduardo ay higit pa sa kayang tiisin ni Liza. Hindi ang galit nito ang sumugat sa kanya, kundi ang kawalan ng tiwala. Ang madali nitong paghusga. Pero pare-pareho lang kayong lahat. Sigaw niya, ang mukha ay namumula sa galit at sakit. Ang sigaw na yon ay hindi para kay Liza lamang. Ito ay para kay Camille, para sa lahat ng taong sumakit sa kanya. Lahat kayo, pera lang ang habol, mga manggagamit. Pak, isang malutong na tunog ang pumuno sa katahimikan. Ang palad ni Liza ay dumapo ng buong lakas sa pisngi ni Eduardo. Isang pulang marka ang agad na lumitaw. Natigilan si Eduardo, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng gulat. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Nanginginig ang buong katawan ni Liza, hindi sa takot, kundi sa matinding galit at pagkadurog ng puso. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ulan. Labas. Sabi niya, ang boses ay basag, ngunit may diin. Tinanggal niya ang kanyang apron, ang simbolo ng kanyang pangarap, at ibinato ito sa sahig. Mabilis siyang naglakad papunta sa cashier, kinuha ang susi ng salon at bumalik sa harap ni Eduardo. "Sa'yo na to." Sabi niya, ang bawat salita ay puno ng pait. Inihagis niya ang susi sa dibdib ni Eduardo. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalansing. "Sa'yo na ang pangarap na to. Sa'yo na ang lahat, ayoko na." Tumingin siya sa mga mata ni Eduardo, mga matang puno na ngayon ng pagsisisi at pagkalito. "Umalis ka na. At wag ka nang magpapakita sa amin ni Mia. Tapos na tayo." Nakatayo lang si Eduardo, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Nakita niya ang itsura ng isang pusong winasak niya. Tumalikod siya, dahan-dahang naglakad. Palabas ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang bigat. Nang magsara ang pinto, ang lakas na nagpatayo kay Liza ay biglang nawala. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig, humahagulgol nang walang tigil. Ang kanyang mga empleyado ay nagmamadaling lumapit para alalayan siya, ngunit walang makapapawi sa sakit. Sa sahig ng kanyang pangarap na salon, napapaligiran ng mga bubog ng kanyang nawasak na pag-asa, umiyak si Liza. Sa tabi niya, ang susi na simbolo ng kanyang kalayaan ay nakahandusay, malamig at walang buhay tulad ng kanyang puso. Ang gabi ay bumagsak na tila isang itim na kumot, ngunit hindi nito maitago ang bakas ng kaguluhan. Sa loob ng maliit na bahay, ang hangin ay mabigat sa kalungkutan. Si Liza ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa. Ang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak. Sa kanyang tabi si Mia ay tahimik na nagkukulay, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At ang bawat guhit ng krayola ay tila nagpapahayag ng kanyang agam-agam. "Mama, babalik pa ba si Tito Eduardo?" Mahinang tanong ng bata, hindi inaalis ang tingin sa kanyang papel. Isang panibagong kirot ang tumagos sa puso ni Liza. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata ang isang sakit na kahit siya ay hindi maintindihan? "Hindi ko alam, anak." Pabulong niyang sagot. Biglang nahirapang huminga si Mia. Nagsimula siyang umubo, isang tuyong ubo na mabilis na naging isang tunog na kinatatakutan ni Liza, isang mahinang sipol mula sa kanyang dibdib. "Mama, yung hahik ako?" Hirap na sabi ng bata. Ang mukha ay nagsisimula ng mamutla. Agad na nataranta si Liza. Hinanap niya ang nebulizer na bigay ni Eduardo. Naalala niya na ubos na pala ang gamot kahapon at hindi pa siya nakakabili ng bago dahil sa gulong nangyari. "Sandali lang, anak. Huwag kang matakot." Sabi ni Liza, sinusubukang itago ang sariling pag-aalala. Ngunit ang paghinga ni Mia ay mas lalo pang bumibilis at humihina. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Liza ang anak at tumakbo palabas ng bahay. Sumisigaw siya ng tulong, ngunit sa gabing iyon,
tila walang nakakarinig. Nagpara siya ng tricycle ang puso, ay kumakabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa ospital manong pakibilisan, sigaw niya. Habang nasa biyahe ang mukha ni Mia ay lalong namumutla. Sa gitna ng kanyang takot at desperasyon, isang pangalan lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang pangalan na isinumpa niyang hindi nababanggitin. Ngunit ngayon, ang pride ay walang halaga sa harap ng buhay ng kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Eduardo. Si Eduardo ay nasa kanyang opisina, nakaupo sa dilim na papaligiran ng mga bote ng alak. Ang bawat lagok ay sinusubukang pawiin ang imahe ni Liza na umiiyak sa sahig. Ngunit imbes na makalimot, mas lalo lang tumitindi ang sakit at pagsisisi. Nang tumunog ang kanyang telepono at makita ang pangalan ni Liza, agad siyang napaupo ng tuwid. Liza, Mib, Eduardo. Ang boses ni Liza sa kabilang linya ay basag at puno ng takot. Titulong, si Mia. Inaatake ng hika. Papunta kami sa ospital. Walang ibang salitang kailangan. Sa isang iglap, nawala ang lasing ni Eduardo. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding takot. Saan sa ang ospital? Ibinaba niya ang telepono at tumakbo palabas. Hindi na inalintana ang mga papeles na nagkalat o ang boteng natumba. Ang tanging mahalaga ay makarating siya sa kanila. Pagdating niya sa emergency room ng pinakamalapit na pampublikong ospital, nakita niya si Liza sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili, nanginginig. Sa loob nakita niya si Mia sa isang higaan, may nakakabit na oxygen mask. Liza ang tawag niya. Lumingon si Liza at nang makita siya ang lakas na kanina pa niya pinipilit, ay biglang bumigay. Napahagulgol siya at napayakap kay Eduardo. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Shhh. Hindi, sabi ni Eduardo, hinahaplos ang buhok nito. Magiging maayos din siya. Lumabas ang isang doktor. Kailangan po natin siyang i-admit. Malubha po ang atake. At kailangan niyo na pong mag-down payment para sa mga gamot at kwarto. Agad na inilabas ni Eduardo ang kanyang wallet. Ako na ang bahala sa lahat. Ilipat niyo siya sa isang private room. Ibigay niyo ang pinakamagaling na doktor. Huwag ninyong alalahanin ang gastos. Ang mga nurse at doktor ay nagulat sa biglaang pagbabago ng sitwasyon, ngunit mabilis silang kumilos. Sa loob ng isang oras, si Mia ay nailipat na sa isang komportableng kwarto at ang paghinga nito ay unti-unti nang bumabalik sa normal. Naiwan si Eduardo at Liza sa labas ng kwarto. Nakaupo sila magkatabi, ngunit may isang malaking pader ng katahimikan sa pagitan nila. Salamat, basag ni Liza sa katahimikan. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sagot ni Eduardo, ang mga mata ay nakapako sa sahig. Liza, yung kanina, yung mga sinabi ko, patawarin mo ako. Umiling si Liza. Ako dapat ang humingi ng tawad. Hindi kita dapat sinampal. Pero nasaktan ako, Eduardo. Sobra. Ang dali para sa'yo na maniwala sa kanya. Dahil nangyari na sa akin yun noon, mahinang pag-amin ni Eduardo. Iyon ang ginawa niya sa akin. Pera. Paninira. At nang marinig ko yun ulit, bumalik ang lahat. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Nadala ako ng galit. Tumingin siya kay Liza, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pero hindi yon dahilan para saktan kita. Dapat pinakinggan kita. Dapat nagtiwala ako sa'yo. Ang kanilang pag-uusap ay natigil nang lumabas ang telepono ni Eduardo. Si Ricardo ang kanyang abogado. Ricardo, napatawag ka. Eduardo, may kailangan kang malaman. Seryosong sabi ni Ricardo sa kabilang linya. Hindi ako mapakali sa kwento mo kanina tungkol kay Camille, kaya gumawa ako ng kaunting investigasyon. Anong nalaman mo? I had my contact trace the bank transfer. Hindi galing sa personal account ni Camille ang pera. Galing ito sa isang bagong account
na binuksan gamit ang isang pekeng pangalan. Pero nakuha ko ang CCTV footage ng bangko noong binuksan ang account. It was her assistant. Nanigas si Eduardo. And there's more? Patuloy ni Ricardo. May kilala akong sound technician. Pina-analyze ko ang recording ng voicemail na pinadala mo sa akin, yung umiiyak siya. Sabi ng technician, halatang halata daw na peke ang pag-iyak. Calculated pauses. Controlled breathing. It was a performance, Eduardo. A very good one. Napatayo si Eduardo, ang telepono ay halos madurog sa kanyang kamay. But this is the final nail in the coffin, sabi ni Ricardo. I got a recording. Isang kaibigan ko ang nakarinig sa kanya sa isang bar kagabi. She was boasting to her friends. I'm sending you the file now. Beep! Isang audio file ang pumasok sa telepono ni Eduardo. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Camille ang umalingaw-ngaw, malinaw at malakas, puno ng pagmamalaki at alak. Of course, he believed me, ang mga lalaki, kahit gaano katalino bobo pagdating sa drama. Isang iyak lang, isang kwento ng pagiging biktima at kakainin nila lahat. That poor little manicurist, she never stood a chance. By now, she's probably crying her eyes out. And Eduardo, he's probably drinking himself to death, thinking they're all the same. It was too easy. Isang malakas na tawa ang sumunod. Ipinatay ni Eduardo ang recording. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob niya isang malamig at mapanganib na galit ang nabubuo. Eduardo, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Liza. Hindi siya sumagot. Sa halip, ipinarinig niya ang recording kay Liza. Habang pinapakinggan ni Liza ang bawat salita, ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng matinding galit. Ang lahat ng sakit at pagdududa ay nawala na palitan ng isang malinaw na katotohanan. Nilinlang sila. Ginawa silang mga tau-tauhan sa isang masamang laro. Nang matapos ang recording, nagkatinginan sila. Ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Wala ng pagdududa, wala ng hinanakit. Tanging isang nag-aalab na determinasyon. May utang siya sa atin. Mariing sabi ni Liza, pinupunasan ang kanyang mga huling luha. At maniningil tayo. Sagot ni Eduardo, ang boses ay kalmado. Ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. Hindi pa nila alam kung paano, ngunit sa sandaling iyon sa malamig na pasilyo ng ospital, sila ay naging magkakampi. Ang kanilang plano ay nagsisimula pa lamang mabuo, isang plano para ilantad ang kasinungalingan at ipamukha sa mundo ang tunay na halaga ng isang pusong tapat. Ang pangarap salon ay pambihirang bukas sa araw ng linggo. Ang mga ilaw ay nakabukas ng maliwanag at may ilang lobo na nakasabit sa labas, tila mayroong isang espesyal na okasyon. Sa loob, ang kapaligiran ay puno ng tensyon na nakakubli sa ilalim ng masayang musika. Si Aling Rosa at ang ilan sa kanyang mga katsismisan ay naroroon, inimbita ni Liza sa isang blowout. Bilang pasasalamat daw sa kanilang suporta, hindi nila alam na sila ay magiging mga saksi. Ang mga empleyado ni Liza ay nandoon din, alam ang bahagi ng plano. Ang kanilang mga mukha ay halo-halong kaba at pananabik. Sa isang maliit na kwarto sa likod, magkatabing nakaupo si Eduardo at Liza. Pinapanood nila ang live feed mula sa isang maliit na hidden camera na naka-install malapit sa cashier. Hawak ni Eduardo ang kamay ni Liza. Malamig ito, ngunit matatag. Handa ka na ba? Tanong ni Eduardo. Tumingin si Liza sa monitor. Isinilang akong handa. Sagot niya, isang kislap ng apoy ang nasa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, isang pamilyar na itim na BMW ang pumarada sa labas. Lumabas si Camille, suot ang isang mamahaling bestida na kulay pula, tila isang reyna na handa ng angkinin ang kanyang tagumpay. Nakatanggap siya ng isang text message mula kay Eduardo kaninang umaga. You were right about her. I'm done. Let's talk at the salon. It's time to fix what I broke. Para sa kanya ito ang tunog ng pagsuko.
Naglakad siya papasok sa salon na may mapagmataas ng ngiti. Nagulat siyang makita ang ibang mga tao, ngunit inakala niyang ito ay mga huling customer. Camille, buti nakarating ka. Bati ni Eduardo lumabas. Mula sa likod na kwarto ang kanyang mukha ay kalmado at ang boses ay magiliw. Sumunod sa kanya si Liza ngunit nanatili itong tahimik sa isang tabi. Ang mukha ay walang emosyon. Eduardo darling, sabi ni Camille. Lumapit at hahalikan sana siya sa pisngi, ngunit marahan siyang iniwasan ni Eduardo. I knew you'd come to your senses. Sabi ko naman sa'yo, I know what's best for you. Oo nga, Camille, sabi ni Eduardo. Alam na alam mo talaga. Sa katunayan, napakahusay mo. Napakahusay mong artista. Napakunot ang noo ni Camille. Hindi gusto ang tono ng pananalita ni Eduardo. What are you talking about? Alam mo may ipaparinig ako sa'yo, sabi ni Eduardo, kinuha ang kanyang telepono. Isang recording mula sa isang kaibigan. Baka pamilyar sa'yo ang boses. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Camille malinaw at malakas ay umalingaw-ngaw sa buong salon. Of course, he believed me. Ang mga lalaki kahit gaano katalino bobo. Pagdating sa drama, that poor little manicurist, she never stood a chance. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Camille. Ang kulay sa kanyang pisngi ay biglang nawala. Napatingin siya sa paligid. Si Aling Rosa at ang ibang mga babae ay nakatitig sa kanya, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. That's fake. That's edited. Sigaw ni Camille, ang boses ay nanginginig sa pagkakabisto. Talaga, tanong ni Eduardo, pinatay ang recording. Kung ganoon baka gusto mong ipaliwanag ito. Ipinakita niya sa screen ng telepono ang isang malinaw na still image mula sa CCTV ng bangko. Ang assistant ni Camille nakatayo sa harap ng teller, nagbubukas ng isang account. Ang account na nagpadala ng 500,000 kay Liza. Hindi na nakapagsalita si Camille. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula kay Eduardo patungo sa mga galit na mukha ng mga tsismosa at sa wakas kay Liza. Dahan-dahang humakbang si Liza papalapit. Ang katahimikan sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig na galit. Alam mo, Camille. Simula ni Liza, ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Nagtagumpay ka sana. Halos mawasak mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Halos mawasak mo ang puso ng anak ko. Halos mawasak mo ang tiwalang ibinigay ko. Lumapit pa siya ng kaunti hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Pero may isang bagay kang hindi naisip, bulong ni Liza. Ang mga babaeng tulad ko na sanay sa hirap, hindi basta-basta sumusuko. Mas matibay kami kaysa sa inaakala mo. Tumingin si Liza sa paligid sa mga kapitbahay na dati nang husga sa kanya. At kayo, sabi niya, sana natuto kayo. Ang chismis nakakasira ng buhay. Ang kasinungalingan kahit gaano kaganda pakinggan, kasinungalingan pa rin. Nahihiyang napayuko si Aling Rosa at ang kanyang mga kasama. Ibinalik ni Liza ang kanyang tingin kay Camille na ngayon ay namumutla na at walang masabi. Sinabi mo noon na ang mga babaeng tulad natin ay hindi nabibilang sa mundo ni Eduardo. Patuloy ni Liza. Tama ka. Hindi ako nabibilang sa mundo ng kasinungalingan at panloloko na ginagalawan mo. You bitch. Sa wakas ay nakasigaw si Camille, ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. You think you've won? He will get tired of you. Babalik din siya sa akin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Sa tingin ko hindi. Tumalikod si Liza at naglakad papunta sa isang sulok kung saan may nakahandang timba at mop. Ang mga empleyado ay nagkatinginan, alam na kung ano ang susunod. Marahan niyang kinuha ang timba, isang timbang puno ng maruming tubig na pinagbanlawan ng mga tuwalya at pinaglinisan ng sahig. Naglakad siya pabalik kay Camille na tila walang anumang balak. Ang basura?
Sabi ni Liza, ang boses ay malinaw at matatag para marinig ng lahat, dapat tinatapon. At sa isang mabilis ngunit kontroladong kilos, ibinuhos niya ang buong laman ng timba sa ulo ni Camille. Ang maruming tubig na may kasamang mga hibla ng buhok at bula ng sabon ay bumuhos sa perpektong ayos na buhok ni Camille, dumaloy sa kanyang mamahaling bestida at nag-iwan ng isang mabahong amoy sa paligid niya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa salon na sinundan ng isang malakas na sigaw mula kay Camille. Isang sigaw ng pagkatalo, pagkapahiya at sukdulang galit. "Ah, my dress, you will pay for this. I will sue you. I will destroy you." Walang pumansin sa kanyang mga banta. Si Aling Rosa at ang iba pa ay napanganga. Ngunit sa kanilang mga mata, mayroong isang kislap ng kasiyahan. Ito ang hustisyang matagal na nilang inaabangan sa mga teleserye, nangyayari ngayon sa kanilang harapan. Nakatayo si Camille basang-basa at amoy basahan sa gitna ng salon. Ang kanyang kapangyarihan ay nawala, ang kanyang ganda ay nasira. Tumingin siya kay Eduardo, naghahanap ng tulong, ngunit ang nakita niya lang ay isang malamig na pagtingin. "Tapos na tayo, Camille," sabi ni Eduardo. For good. Walang natirang salita, walang natirang dignidad. Tumakbo si Camille palabas ng salon, napatid pa sa sariling takong at sumakay sa kanyang kotse. Ang itim na BMW ay humarurot palayo, tila isang duwag na tumatakas sa pinangyarihan ng krimen. Nang mawala na ang sasakyan, isang palakpakan ang nagsimula pinangunahan ni Aling Rosa. "Bravo, Liza, bravo!" Lumapit si Aling Rosa kay Liza. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. "Liza, iha, patawarin mo kami. Nakinig kami sa hindi dapat pakinggan. Mula ngayon kami na ang magiging numero 1 tagapagtanggol mo." Ngumiti si Liza. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Ang lahat ng pagdududa ay napalitan ng kapayapaan. Nang makaalis na ang lahat at sila na lang ni Eduardo, ang natira, ang salon ay napuno ng isang bagong klase ng katahimikan. Isang katahimikang payapa. Lumapit si Eduardo kay Liza. Hinawakan niya ang mga kamay nito, mga kamay na nanginginig pa rin ng kaunti. Tinitigan niya ito sa mata. Ang kanyang pagtingin ay puno ng paghanga, respeto at isang pagmamahal na mas matibay pa kaysa dati. "Tapos na." Bulong ni Eduardo. "Tapos na." Sang-ayon ni Liza, isang luha ng tagumpay ang dumaloy sa kanyang pisngi. At sa gitna ng sahig na medyo basa pa sa harap ng pangarap, na minsan nang halos mawasak yung muko si Eduardo, dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod sa harap ni Liza na ikinagulat nito. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Ang sahig ng pangarap salon ay may mga basa pang marka, isang paalala ng bagyong katatapos lamang. Ngunit sa gitna nito, ang eksenang naganap ay tila isang bahaghari. Pagkatapos ng ulan, nakaluhod si Eduardo sa isang tuhod, ang kanyang mga mata ay nakatingin pataas kay Liza, puno ng isang debosyon na mas makinang pa sa anumang diamante. "Liza," simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng emosyon. "Alam kong nagsimula tayo sa isang basong tubig at isang platong pagkain. Nagsimula tayo sa pagdududa sa mga pader na nakapalibot sa ating mga puso. Pero ipinakita mo sa akin ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan, ang halaga ng isang pusong tapat." Binuksan niya ang maliit na kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit at eleganteng bato ang kumislap sa ilalim ng ilaw ng salon. Hindi ito ang pinakamalaking diamante na kaya niyang bilhin, ngunit ito ay pinili niya ng may pag-iingat, isang simbolo ng purong pag-ibig, hindi ng kayamanan. "Winasak ko ang tiwala mo." Patuloy niya. "Sinaktan kita. Ngunit sa kabila ng lahat, tinanggap mo pa rin ako. Pinatawad mo ako. Ipinaglaban mo ako. Ipinaglaban mo tayo."
Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa pisngi ni Liza, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay, Liza. Magkakaroon pa rin ng mga pagsubok. Pero ipinapangako ko ito, ang puso ko, ang tiwala ko, ang buong buhay ko ay sa'yo na. Hinding-hindi na ako magdududa. Hinding-hindi na kita bibitawan. Huminga siya ng malalim. Liza Mia, gusto kong maging pamilya ninyo kung papayagan ninyo ako. Liza, mahal ko, pakakasalan mo ba ako? Hindi na kailangan ng mga salita. Tumango si Liza paulit-ulit habang humihikbi. Oo, bulong niya. Oo, Eduardo. Oo. Marahang isinuot ni Eduardo ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama ang sukat. Tumayo siya at niyakap si Liza. Nang mahigpit, ibinuhos sa yakap na yon ang lahat ng sakit, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pag-ibig na naipon sa kanilang mga puso. Sa likod ng salamin ng salon si Mia, na kanina pa pala tahimik na nanonood mula sa likod na kwarto, kasama ang isang pinagkakatiwalaang empleyado, ay tumakbo papalapit at niyakap ang kanilang mga binti. Yehey, magkakaroon na ako ng tatay. Sigaw ng bata, at ang tawa nilang tatlo ay pumuno sa buong lugar. Iwinaksi ang lahat ng bakas ng kadilimang nagdaan. Hindi sila nagkaroon ng malaking kasalan. Sa halip, isang simple at taimtim na seremonya ang ginanap sa isang maliit na hardin na dinaluhan lamang ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, si Ricardo, ang mga tapat na empleyado ni Liza, at ang ilang kapitbahay na naging tunay nilang kaibigan sa pangunguna ni Aling Rosa. Si Mia, ang kanilang flower girl, masayang naghahagis ng mga talulot ng bulaklak habang naglalakad sa aisle, suot ang isang dilaw na bestida na katulad ng pader sa salon. Nang magpalitan ng I do, sina Eduardo at Liza, ang ngiti sa mukha ng bata ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang tunay na pagbabago ay nangyari sa mga ordinaryong araw na sumunod. Naghain si Eduardo ng petisyon sa korte para sa legal na pag-aampon kay Mia. Ito ay isang mahabang proseso, ngunit hindi siya sumuko. Siya mismo ang dumadalo sa bawat hearing, hawak ang kamay ni Liza. Isang hapon sa isang school event na may temang Family Day, tinawag ang bawat bata para ipakilala ang kanilang pamilya. Nang si Mia na ang nasa entablado, buong pagmamalaki niyang hinawakan ang mikropono. Ito po ang pamilya ko. Sabi niya, itinuro ang dalawang taong nakaupo sa harapan. Ito ang nanay ko, si Liza. Siya po ang pinakamagaling na nanay sa buong mundo. Ngumiti si Liza, pinipigilan ng pag-iyak. At ito naman po, sabi ni Mia, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang tatay ko, si Eduardo. Hindi po siya ang nauna, pero sabi po niya, siya ang magiging panghuli at panghabang buhay. Isang "o" ang narinig mula sa mga manonod. Niyakap ni Eduardo si Liza, ang puso niya ay umaapaw sa kaligayahan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang klase ng tagumpay na hindi maibibigay ng kahit anong board meeting o bilyong pisong kontrata. Hindi sila lumipat sa mansyon. Pinili nilang manirahan sa isang disenteng bahay, sa isang tahimik na subdibisyon, isang bahay na may sapat na espasyo para sa kanilang tatlo at isang maliit na hardin kung saan makakapaglaro si Mia. Ang mansyon ay ipinagbili ni Eduardo. Isinara ang isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng kalungkutan. Minsan kapag puno ang salon si Eduardo, ang CEO ng isa sa pinakamalaking construction firm sa bansa, ay matatagpoang nagwawalis ng mga pinag-upitang buhok sa sahig o nag-aalok ng kape sa mga naghihintay na customer. Ginagawa niya ito nang may ngiti, masaya na maging bahagi ng mundo ni Liza. Isang gabi pagkatapos ng isang mahabang araw, magkakatabi silang tatlo sa sofa, nanonood ng isang animated na pelikula. Si Mia ay nasa gitna, ngunit unti-unti ang kanyang ulo ay bumagsak sa dibdib ni Eduardo. Ang paghinga niya ay naging malalim at panatag. Sumandal si Liza sa balikat ni Eduardo, ipinulupot ang kanyang mga braso sa braso nito.
Ang pelikula ay nagpapatuloy sa telebisyon, ngunit ang atensyon nila ay wala na roon. Ang kanilang mundo ay naroon mismo, sa sofa na yon sa tahimik na sandaling iyon. Tiningnan ni Eduardo ang natutulog na si Mia sa kanyang dibdib. Ang payapang mukha nito ay nagliliwanag sa sinag mula sa TV. Pagkatapos ay tiningnan niya si Liza na nakasandal sa kanya, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Tumingin siya sa paligid ng kanilang simpleng sala, ang mga drawing ni Mia na nakadisplay sa pader, ang amoy ng nilutong hapunan na nanunuot pa sa hangin, ang pakiramdam ng init at pagmamay-ari. Isang malalim na buntong hininga ng kasiyahan ang kumawala sa kanya. Bumulong siya halos sa sarili lamang na may bigat ng isang katotohanang matagal niyang hinanap. Ngayon masasabi kong nasa akin na ang lahat. Narinig ito ni Liza. Inangat niya ang kanyang ulo at tinitigan ng asawa, ang mga mata ay sumasalamin sa parehong damdamin. Hinawakan niya ang kamay nito nang mahigpit at bumulong pabalik. Nasa atin na ang lahat. At totoo nga, hindi ang kayamanang nakatago sa bangko ang tinutukoy nila. Hindi ang mga mansyon, ang mga kotse o ang mga kumpanya. Ang tunay na kayamanan ay naroon mismo sa pagitan nila. Ito ang bigat ng isang natutulog na bata na nagtitiwala sa iyong mga bisig. Ito ang init ng isang minamahal na nakasandal sa iyong balikat. Ito ang pakiramdam ng pag-uwi sa isang tahanan, hindi lang sa isang bahay. Ito ang pag-ibig na binuo sa gitna ng pagsubok na sinubok ng kasinungalingan, ngunit sa huli ay nanatiling matatag dahil ito ay totoo. Ito ay isang pamilya na hindi binuo ng dugo, kundi ng pagpili. Isang pagpili na magmahal, magtiwala, at manatili kahit ano pa ang mangyari. Sa labas ang gabi ay malamig at puno ng mga bituin, ngunit sa loob ng maliit na bahay na yon, mayroong sapat na init, sapat na liwanag, at sapat na pagmamahal. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang mga buhay, alam ni na Eduardo, Liza at Mia kung saan sila tunay na kabilang. Doon magkakasama habang buhay. Isinara ni Eduardo ang kanyang mga mata, dinadama ang bawat sandali. Ang halaga ng isang puso. Natutunan niya ito sa pinakamasakit at pinakamaganang paraan. At habang yakap niya ang kanyang mag-ina, alam niyang hinding-hindi na niya ito muling bibitawan. Ang kanyang tunay na kayamanan, ang kanyang tunay na pangarap ay sa wakas abot kamay na niya.